Buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Samuel 15. Praise the Lord. Lahat po ng nakakita ay magsabi ng praise the Lord. 1 Samuel 15, verse 22 hanggang 23. Kung nakakita, magsabi po ng praise the Lord. Pwede ba Melanie? Pwede ba yan mailagay sa screen? 1 Samuel chapter 15, verse 22 up to 23. Sabay-sabay tayong magbasa, mga kapatid, sundan ng inyong mga mata. And Samuel said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is an iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being the king." Ako po ay mangangaral sa umagang ito. Pinamagatan ko po ito ng The King Who Lost His Crown. God bless you all. Pwede na po kayong magsiyo po, mga kapatid. Sa isang palasyo, mga kapatid, makikilala natin na siya yung namumuno, siya po yung nangunguna. Pagka siya po ay may suot na korona. Ano ba yung korona? Ano bang sinisimbolo niyan? Ang sinisimbolo po ng korona ay posisyon. Isang makikita po natin na talagang ito po ay masasabi nating mataas ang kanyang titulo. Ito po ay gawa, naka-head covering po ito na iba't ibang mga set ng jewels ang naka-design dito. Dito po, mga kapatid, ang istorya, kung babasahin po natin, ang buong libro ng 1 Samuel, ay ito po ay istorya na talagang masasabi ko, mga kapatid, na si Saul at si Samuel. Madalas po ang kanilang interaction. At dito po, mga kapatid, si King Saul, siya po ang kauna-unaang hari na talagang inanoint dito po sa Israel. Bakit? Dahil po sa demand ng mga tao na gusto nilang magkaroon ng hari na mangunguna sa kanila sa mga digmaan, mangunguna sa pag-judge, anumang bagay kasi nagkakagulo na sila. Pero where in fact, ang kaguluhan nila ay sa kanilang mga sarili. At dito po, mga kapatid, inanoint ni Prophet Samuel si King Saul. Binuhusan po ng langis at pagkatapos nun, ginawa na po ni King Saul ang kanyang pagiging hari. Siya na po ang nanguna sa pakikipagdigma. Saan? Sa mga Moabs, sa mga Philistines, sa mga Amalekites, sa mga Soabs, mga kapatid. Siya po, at parati po, ang tribu po ni King Saul, ito po ay parating nananalo. At during that time, mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay nangungusap direkta dito po sa pamamagitan ng propeta, at ang propeta po ang naghahatid ng mga utos ng batas sa kanyang pinili. At dahil po si Haring Saul, ang pinunasan ni Samuel, nag-utos ngayon. Basahin po natin, mga kapatid, sa 1 Samuel 15:3. Ano po ang utos ng ating Panginoong Diyos kay Samuel na nais gawin, na nais ipagawa ng Diyos kay Saul? Ito po ang utos ng ating Panginoong Diyos. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both men and women, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Ito po ang detalyadong inutos ng Panginoong Diyos kay Saul
sa pamamagitan po ni Samuel. Sumunod po ba si King Saul? Yes, sumunod si King Saul. Gusto ng ating Panginoong Diyos, nire-require niya ang bawat nilikha niya. Gusto ng Panginoong Diyos ang full obedience. Ayaw ng Panginoong Diyos ang partial obedience. Ayaw ng Panginoong Diyos ang half obedience. Meron kang gustong sundin, pagka gusto mo sa puso mo, susundin mo. Hindi pwede yon. God requires us the full obedience. Ano po ang nangyari, mga kapatid? The same day, kinausap ng Panginoong Diyos si Samuel. Ang sabi niya, nanghihinayang ako sa pagkakahirang ko kay Saul bilang hari ng Israel. I repented, sabi ng Panginoon. Pag sinabing nag-repent ang Panginoon, hindi katulad nating mga tao ang pagsisising ginawa ng Diyos. Ang pagsisising doon, mga kapatid, nanghinayang ang Diyos. Andun ang kanyang sukdulang kalungkutan. Talagang andun ang deeply grief ng ating Panginoong Diyos sa pagkaka-anoint, sa pagkakahirang bilang hari ni King Saul. At dito, mga kapatid, sinabi niya kay Samuel, hindi niya kasi sinunod yung inutos ko. Kaya habang nakikinig si Prophet Samuel, nagpupuyo sa galit, nag-pray siya. Kinaumagahan, maaga siyang nagising. Pinuntahan niya si Saul. At si Saul, wala dun sa lugar, may pinuntahan. Tamang-tama, papasok pa lamang. Dumating na itong si Saul. Nagyayabang pa. Ay, Prophet Samuel, sinunod ko na yung utos ng Diyos. Yung gusto ng Diyos, sinunod ko na. Sinunod mo, na matalim ang tingin ni Samuel kay Saul. Hindi pa tapos magsalita si Saul, narinig ni Samuel, mga hayop, iba't iba. Ano yung naririnig kong iyak ng mga hayop? Ay, nangatwiran pa. Sabi niya, in-spare namin yan. Pinili namin yang matatabang hayop na yan para gawing pang-ahin sa ating Panginoon. At pagtingin niya sa kabila, nakita niya, may tali si King Agag, yung hari ng mga Amalekites. Alam mo ba, naggalit na galit ang Diyos diyan sapagkat halos ubusin kayo ng mga Amalekites na yan. Ngayon, itinira mo pa yung namuno sa pagkakawasak, sa pagkakapatay ng marami mong kasama. Ang ngiti-ngiti pa. Mga kapatid, at dito po mga kapatid, ano po ang sabi? Tingnan nyo dyan sa verse 23. To obey is better than sacrifice and to hearken than the path of ram. Dito po mga kapatid sa verse 23, na-disqualified, na-discrowned mga kapatid, na alis sa pagiging hari dahil nadismaya ang ating Panginoong Diyos. Imagine, hari. King Saul reigns Israel for 22 years. He was 50 years old nung siya po ay pinunasan ng langis ng ating Panginoong Diyos. Sa una pa lamang, kung babasahin natin sa verse 13, nakikita na natin ang talagang yung disobedient trait ni Saul. Imagine, ang sabi ng Panginoong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos kay Samuel, sabihin mo kay Saul na mag-antay sa Gilgal, maghanda ng altar at maghanda ng burnt offering para doon ko ibibigay ang mga instruction, doon ako magsusunog. For 7 days nag-antay si Saul para ang gaganap ng pag-aalay ay ito pong si Samuel. Naku, nainip. Bulong-bulong ng mga tao, ay hindi na darating yan. 7 araw na, anong oras na? Halos maggagabi na. Wala pa. Di sa kakabulong, at talagang nandun ang kanyang impatient, mga kapatid. Aba,
Yung trabaho ni Samuel ng pag-aalay, siya na po ang gumawa. Imagine, siya na ngayon ang nag-burn offering, naghain. At pagkatapos, mga kapatid, dumating ngayon si Samuel. Sabi niya, "Kau talaga, kung ano yung inutos at sinabi ng Diyos, dapat yun lang. Ngayon, dahil sa ginawa mo na yan, ang yung anak, ang yung susunod na anak, ay hindi na siya ang magmamana ng trono mo. Wala sa angkan mo ang magmamana ng trono mo." Imagine, na-reject because of Saul's disobedience, dito pa lamang. Pangalawa na yung ipinapapatay sa kanya na ang buong tribo ng Amalekites ay ubusin, walang ititirang buhay. Sanggol, bata, babae, lalaki, bata, matanda, kinakailangan ay mamamatay. Pero wala, iginait pa rin ni Saul ang kanyang gusto. Tandaan natin, ano ang sabi dito? Ang pagre-rebelde ay ikinumpara para kang isang mangkukulam. Pag ikaw ay rebelde, ibig sabihin, ikaw ay hindi sumusunod. Pag ikaw ay hindi sumusunod, ang tawag sa'yo, pirata, rebelde, Abu Sayyaf. Yun ang pinakamalapit, Abu Sayyaf, mga rebelde, mga NPA. Biruin mo, pag ikaw ay hindi sumunod sa ating Panginoong Diyos. At eto pa ang masakit, pag hindi ka sumunod sa salita ng ating Panginoong Diyos, mawawala ka ngayon sa proteksyon ng ating Panginoong Diyos. At ikaw ngayon ay malalagay sa ilalim ng paninira at pananamantala ng kaaway. Nakita natin dito, nung hindi po sumunod si King Saul, naalis po ang korona sa kanya. Eto na po, nag-umpisa na yung trouble. Nag-umpisa na yung trouble. Nawala na yung corona, nawala pa yung espiritu ng Diyos sa kanya. Inalis ng Panginoong Diyos ang espiritu. Dalawa lang naman yung espiritu eh. Good and bad spirit. Naalis yung presensya ng Diyos, pinalitan ng evil spirit. Tandaan natin, pagka hindi mo sinunod ang ating Panginoong Diyos, wala ka ng koneksyon. Kumbaga sa ikaw ay kuryente, na-unplug ka na. Kahit na may electricity, wala ka ng power. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga kinakailangan parati tayong puno ng presensya ng Diyos, puspos ng banal na espiritu. Mula lumang tipan hanggang bagong tipan, ano ang sabi ng Diyos? Ye shall love the Lord with all thy heart, with all thy might, and with all thy soul. Dahil once na ikaw ay nagmahal sa Panginoong Diyos, matatakot kang susuwayin ang mga inuutos ng Diyos. Amen po mga kapatid. Tandaan natin, pag hindi mo sinunod ang Diyos, ikaw yung talo. Sabi nga kailangan yung pagsunod natin galing sa puso. Amen po mga kapatid. Kinakailangan hindi lamang yung ipinapakitang tao kasi pagpakitang tao, madaling mawala yan. Pag walang bantay, balik uli sa dati. Pero once, yung pagsunod mo ay talagang nasa puso mo, may bantay at wala, may nakatingin at wala, susunod ka sa pinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Amen! Praise the Lord! At eto pa mga kapatid, baliwala, maraming luha, tulo sipon. I love you, Lord. Praise the Lord. Nagpe-pray, nagfa-fasting, bigay dito, bigay doon. Pero mga kapatid, baliwala ang lahat ng sakripisyo mo. Tagalinis ka, nilulublob mo yung kamay mo sa inodoro, paglilinis, lahat ng maruruming bagay ginagawa mo, paglilinis ng church, pag-aayo sa church, pag-ahayo lahat. Baliwala yan. Kahit ang ganda-ganda ng boses mo, ang gagaling mong tumugtog. Baliwala ang lahat na yan kung hindi nyo sasamahan ng pagsunod. Amen po mga kapatid. Kaya nga, marami tayong mga battles na kinakaharap. Mismo
sa loob ng tahanan. Sa opisina, sa eskwelahan, sa mga working places, sa lahat ng lugar, iba't ibang battles. Kaya nga importante, tayo ay lublob sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Nakafocus tayo sa ano ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, nakita natin, tines ng Panginoong Diyos si Saul. Nag-antay sa Gilgal, pero nainip. Hindi nyo ba alam na ang Diyos ay itetest tayo? Dahil delaying, mga kapatid, delaying help ang ibibigay ng Panginoong, itetest ng Panginoong Diyos kung talagang ikaw ay mag-aantay sa go signal niya. Kung ikaw ay talaga mag-undergo sa process. Amen po mga kapatid. Walang shortcut. Amen. Sapagkat yung shortcut, pag nag-shortcut ka, alam nyo bang ini-invite ninyo? Ini-invite ninyo ang compromising. Makikipag-compromise kayo para walang gulo, okay na yan. And then, mag-i-start na dyan ang strife. Mag-i-start na dyan ang division hanggang kayo po ay magkasira-sira. Amen? Saul disobeyed God. Bakit? Kasi hindi committed. Hindi committed si Saul. Yung puso niya, hindi talaga committed sa ating Panginoong Diyos. Yes, nafe-feel niya yung salita ng Panginoong Diyos, mabuti. Pero para sa kanya, hindi ito sagrado. Kaya niya nagawa ang mga bagay na yon. Tingnan po natin mga kapatid, lahat ng bagay, pag nagbigay ang utos ang ating Panginoong Diyos, detalyado, nais ng Diyos na ang bawat detail na sasabihin niya ay susundin mo. Do you have proof, Sister Lita? Yes! Biblically speaking, dito po sa Old Testament, meron tayong mga ehemplo na ang Diyos ay detailed sa utos. At gusto rin ng Panginoong Diyos na makita niya ang resulta sa bawat detalyadong inutos niya. Ano nangyari mga kapatid? Di ba sa pagbibuild pa lamang ng tabernakulo, inutos ng Panginoong Diyos anong kulay ng kurtina ang gagamitin. Ilan ang gagamitin, ilan ang gagawa, ilan ang taas, anong materyales ang gagamitin, anong kulay, diba? Anong mga tassel ang ilalagay sa unahan hanggang sa likuran, pati yung mga kagamitan sa loob ng tabernakulo. Lahat yan ay inutos, detalyado po yan sa loob. Ano pang example, Sister Lita? Di ba? Si Noah, gumawa ng arka. Binigyan ng Panginoong Diyos, Oy Noah, gumawa ka ng arka. Be sure na ang kahoy na gagamitin mo ay gopher wood. Kailangan ganito ang sukat, ganito ang taas, ganito ang bilang ng mga kwarto, ganito ang mga palapag, detalyado ang utos ng ating Panginoong Diyos. Nakita po natin mga kapatid, dito may dalawang hari ang Israel, magkasunod. King David, siya po ang talagang sumunod kay King Saul, pero hindi nagmadali. Nakita po natin, ikumpara po natin, these two kings have common denominator. David and Saul is both king of Israel. They both sinned against God. Ano ang pagkakasala ni King David? Ang bigat. Murderer. Adulterer. Pero, basahin ninyo hanggang sa bagong tipan. Nababanggit ang pangalan ni King David as an apple of the eye ng ating Panginoong Diyos. A man's near to the heart of the Lord. Amen po mga kapatid. Bakit? Saul's relationship with God is based on his service. But David's service is based on relationship with God. Tandaan po natin, sa ating relasyon sa Panginoong Diyos, anumang bagay na gusto ng ating Panginoong Diyos, susundin po natin yan. Kung anong gusto ng Diyos, kung anong sinabi ng Diyos, susunod tayo ng walang pag-angal.
Meron dito, talagang nag-aaral sa Marine, sa Zambales, sa PMMA. Alam po ninyo, doon, kung ano sinabi ng officer, obey without complaining. Mga kapatid, ganun din ang mga sundalo, obey without complaining. Kahit masama ang loob mo, kahit may sakit ka, gagawin mo ang ipinaggagawa sa iyo ng officer mo. Itong Panginoong Diyos, mas mataas pa sa officer. Amen! Kontrolado niya ang lahat ng mga leaders, ang lahat ng mga officers. Amen po mga kapatid. At tingnan po natin, ginamit din po si Prophet Nathan dito kay David para ipaalam sa kanya ang kanyang kasalanan. Nag-respond ng maganda si King David. Nagsisi siya, humingi ng tawad sa Panginoong Diyos para makabawi. Binili yung threshing floor. Diba, mga kapatid? At anong sabi niya? Bibiling ko to, pero si Arauna, ibinibigay niya ito ng libre kay King David. Pero ano sabi ni King David? I will offer anything that cost me nothing. Gusto niya, merong halaga ang i-offer niya sa ating Panginoong Diyos. Pero ano ang kay King Saul? He took it over kay King Samuel. Samahan mo ko, manalangin ako sa Panginoong Diyos. Hanggang doon lang. May nabasa ba tayo na si King Saul ay nagsisi? Wala akong nabasa, mga kapatid. Ano po mga kapatid, remember, ang Panginoong Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga David meditate the word of God day and night. David prayed morning, noon, and night time. Kaya naging malapit. Parati siyang nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nga, ano po, ang kasalanan, kasing tulad ng scarlet na mapulang-mapula, ay papalitan ng kasing puti ng isno. Amen po mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Tandaan natin, bayaan mo kapatid, kaibigan, na ang Diyos ang kumontrol sa buhay mo. Sister, lahat-lahat? Yes! Lahat-lahat! Dahil ikaw ay pag-aari na ng Diyos mula nung tinanggap mo siya. Amen? Kung ano yung hawak-hawak mo ngayon, tagapangalaga ka lang yan. Manager ka lang dyan. Steward ka lang yan. Wala kang pag-aari yan. Pangsamantala mo lang pag-aari yan. Binigyan ka ng authority. Sister, kahit business, pinaghirapan ko to Yes! Sister, yung girlfriend ko, ang tagal niyan bago ako sinagot. Yung boyfriend, yes! Lahat. Yung schooling, yes! Lahat ng bagay. Sa Panginoong Diyos yan. Let God control everything sa inyo. Amen po mga kapatid. Praise God. Buhay natin. Lahat ng bagay mula sa ating Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid. Sa financial aspect, pag-usapan natin ito, maraming mga tao sumisemplang dito. Sapat na sa kanila ang makapagbigay. Sapat na sa kanila ang makapagbigay ng donation, makapagbigay ng tulong. Sapat, yun lang. Sapat na yung makagawa. Okay lang yan. Dito, ipinag-uutos talaga ng ating Panginoong Diyos. Detalyado ang utos ng Panginoong Diyos. Pagdating sa pananalapi, kung nais mo na ikaw ay pagpapalain, mabubuksan ng langit at bubuhos ang masaganang pagpapalang financial sa iyo, subukin mo ang Panginoong Diyos. Sabi ni Erap, huwag niyo akong subukan. Pero hinahamo ng Panginoong Diyos ang lahat ng naniniwala sa Kanya na sumunod. At subukin ang nasa saad sa Malakay 3:10 na magbabayad tayo, ibibigay natin, dadalhin natin ang ating 10% tithe sa bahay ng ating Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid. At dito, maraming nanghihinayang, naku naman sister, 10,000 tong hawak ko. 1,000 bibigay ko sa Panginoon. Yes, God requires us. God requires to. God command us to do, to give. Amen po mga kapatid. Para lang ba yan sa Diyos, kapatid? Kahit hindi ka magbigay ng tithes and offering, nang hihinayang ka dyan,
Ang Diyos ay mananatiling Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Tayong mga anak na nilikha niya na nakadepende sa pagbuhos ng pagpapala, tayo ang kawawa. Hello? May free will ang tao. Gusto mong sumunod? Mabuti. Ayaw mong sumunod? It's up to you. But you will suffer different consequences. Ang masakit, mga kapatid, madadamay pa ang iyong mahal sa buhay. Amen po mga kapatid. Tandaan natin. Sabi nga ang pera kailangan natin sa ating kapanahunan. Tama! Why kwarta, why kaon? Kasi bibili ka Diba? Why kwarta, why plete? Di ka makaalis. Diba? Why kwarta? Ay nako, hindi ka makasuot magarang damit. Kahit ukay-ukay, kwarta ang kailangan dyan. Di ba? Lahat kwarta, salapi, pera ang kailangan. Ay sister, purdoy ako. Ay paano ka hindi mapurdoy? Ikaw ay monthly pensyonado. Monthly may nagpapadala sa iyo. Lagi may nagbibigay sa iyo ng pagpapala. Si Lord nang lalaki ang mata. Oy. Pero ano nangyari? Gintago mo ang 10%. Sayang to, ipunin ko ton 3 buwan, bagong gadget. Di ba? Yaan po ngayon, mga kapatid. The love of money is the root of all evil. Hindi pera ang makasalanan. Kayo, yung pagmamahal sa pera. Amen po, mga kapatid. Tandaan natin, ang isang taong nagmamahal ng buong puso sa Panginoong Diyos, out of their baon sa school, pagdating ng sweldo, kinsenas, katapusan, lingguhan man yan, kung ano po yung kanyang gross, inaawas na po yung 10 bahagi. Yaan po ang tunay na pagsunod. Ang taong matapang hindi yung nakikipagbakbakan. Ang taong matapang ay yung sumusunod sa gusto ng ating Panginoong Diyos. Ang taong duwag, ito yung takot sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, the Lord giveth, the Lord will take it away. Panginoon ang nagbigay niyan, ang Diyos ang magbibigay ng increase niyan. Ang Diyos din ang babawi niyan. Madamot ka sa Diyos, kung ano yung meron ka na hindi mo binigay sa Diyos, yung natitira mo pang kaliit-liitan, mawawala yan sa iyo. Pero nakita natin, ang Panginoong Diyos matters sa Kanya ang pagbibigay. Pansinin nyo doon sa Gospel of Luke, yung babaeng balo na nagbigay ng kanyang kahuli-hulihang kusing. Doon ang mata ng Panginoong Diyos. Yung last money niya, doon. Ano nangyari? Pero doon sa mayayaman, yung mga bigay-bigay nila na sobra-sobra sa yaman, hindi natuwa doon ng Panginoong Diyos, kundi doon sa babaeng balo na ang kahuli-hulihang kusing ay ibinigay niya. Nakita po natin, mga kapatid, delay obedience resulted to troubles. Amen po, mga kapatid. Meron tayong mga magagandang example na naway. Kaya nga tayo may Biblia. Ito po ang ating maging idolo, na ito po ang ating mga tutularan. Ipinakita rito ang mga good and bad na mga tao. Mga ehemplo na dapat nating tutularan ang mga ginagawa nilang kabutihan. Hindi yung mga artista! Artista nga O, yung galing-galing, ganda-ganda, ang gwapo-gwapo ng Koreanong ito, ang gwapa-gwapa ng anong to. Nagtititili pa, shoot, mga PBA, mga talagang Kita nyo yung boxing ni Algeria at saka ni Pacquiao. Nandun sa TV, kala mo nandun sila. Sige, sapakin mo. Ang ingay talaga. Pero sa Panginoong Diyos, pag nagpuri, ako'y magpupuri. Walang kalatoy-latoy. Ako ay lulundag. Hindi makalundag. Ang bigat ng mga paa. Ano ba yung mga dinadala? Pero sa PBA, nakaupo yan, kumakain ng chicharo. Sige, shoot. Isa na lang yan. Bagay mo yan, bagay. Diba? Aminin. Diba? Ganyan tayo. Dapat maging idolo natin.
Lahat ng mga Bible characters, dapat ito ang magbigay inspirasyon sa atin. Example, na nag-delay, na nag-disobey sa utos ng ating Panginoong Diyos. Example is Jonah. Detalyadong sabi ng Panginoon kay Jonah, Jonah, pumunta ka sa Ninive at sabihin mo sa kanila, wawasakin ko ang lungsod na yan kung hindi sila manunumbalik sa akin, kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga gawa. Galit si Jonas kasi masasama ang tao dito sa Ninive. Magnanakaw, bakla, tomboy, lahat ng klaseng kasalanan nandito sa Ninive. Wala nang pag-asa. Hinusgahan niya na ang Ninive. Pero ang Panginoong Diyos, binigyan niya ng pag-asa ang Ninive. Nakita natin si Jonah, imbis na pumunta ng Ninive, nagpunta sa Tarsus, na hindi doon pinapupunta ng Panginoong Diyos. Pumunta siya ng Jope, nag-antay siya ng barko na biyaheng papuntang Tarsus. Pagsakay niya doon, yung mga tripulante, ang ganda-ganda ng pagbabiyahe nila. Sa gitna ng biyahe nila, yung sunshine, napalitan ng kadiliman, umulan, kumulog, kumidlat, hanggang naging bagyo. Ano nangyari? Yung barko, parang duyan sa gitna ng dagat, na halos lulubog na. Ang sabi ng captain, itapon nyo yung mga mabibigat para hindi tayo lumubog. Sabi ng ganun, Captain, naitapon na po namin lahat, pero nandun pa rin, malapit na po ang tubig at lulubog na yung barko natin. Ano ang sabi nitong si Jonas? Captain, wag nyo na pakialaman. Ako na lang ang itapon nyo sa dagat kasi ako ang dahilan kung kaya nagkakaroon ng ganitong troubles. Sabi niya, paano? Sabi niya, sige na, itapon nyo na ako sa dagat. Mahal pa rin siya ng Panginoong Diyos. Pagkatapos kinuha ng captain at ibang tripulante, si Jonas, itinapon sa dagat. Nawala yung pangangalit ng panahon. Yung bagyo, na-pacify, nag-normal, mga kapatid. At itong si Jonas, dahil mahal ng Panginoon, meron dong malaking isda, hindi balyena, malaking isda na nakabuka ang bunganga na sinalo doon si Jonas. 3 days and 3 nights siya muna doon, pinahirapan ng Panginoong Diyos. Tinorture siya ng Panginoong Diyos doon. Pagbubuka ang tubig, si Jonas ay talagang halos manghihilam-hilam ang kanyang mukha na parang malulunod. Pag nakasarado naman ang bibig ng malaking isda na yon, hindi makahinga si Jonas. Diba? Grabe ang torture. Sino pa ang example na hanggang ngayon ay dinaranas natin? Si Eve. Kung hindi kay Eve, hindi sana tayo ganito. Kasama natin, katabi natin ang leon, kalaro natin ng mga sawa, ang mga giraffe, lahat ng mga wild animals. Pero dahil sa disobedience ni Eve, nadamay tayo. Ano ang sabi ng Panginoong Diyos? Kasi yung asawa niya busy. Kaya kayo mga babae, pagka ang mga asawa nyo ay nasa trabaho, maging busy kayo sa ubasan ng Panginoong Diyos. Kahit kayo, mga kabataan dito, pag walang pasok, pag walang trabaho, walang tulog-tulog. Amen. Sapagkat sa pagkakatulog mo, baka hindi ka na magising. Amen. Pinapractice mo na ang kamatayan mo pagka dapat ikaw gising, natutulog ka. Amen. Kaya yung mga natutulog dito, gising. Huwag niyong practicein na kayo'y patay na. Yung natutulog sa church, nagpa-practice na yan ng kamatayan. Tawa kayo, totoo yan. Sabi niya, paano ba ako mamatay? Di ba? Praise the Lord. Ano po nangyari? Sabi ng Panginoong Diyos, pagkaalis ni Adam, naiwan ngayon si Eve. Agoy, nainip sa bahay, lumabas, nagtrabaho habang nagtatrabaho si Adan. Sabi ng Panginoong Diyos kay Adan, bigyan mo ng pangalan ng mga puno na yan. Bigyan mo ng pangalan ng mga halaman na yan. Nakasiting pretty si Eve sa bahay. Nalungkot. Makapagsuroy nga. Nagsuroy-suroy. Nagpasyal-pasyal. Wala pang mall nun.
Nako, nakita niya yung isang punong kahoy, naka-attract sa kanya. Yung prutas, hindi mansanas. Walang mansanas na nakalagay sa Biblia. Pansinin nyo, bago mag-disobey ang isang tao, nag-uumpisa sa mata, sa nakikita niya. At pag nakita ng kanyang mga mata, nabubuhay ang kanyang dugo. Ang kanyang mga laman ay pumipiglas. Gusto kong mahipo. Anong ang mangyayari? Hindi pa siya nasiyahan. Ginhimas-himas niya, ginhipo. Agay, hindi lang hinipo. Sister Vilma, pinitas. Ay, nako. Pagkapitas, akala nyo ba, hindi natigil doon. Dahil once na ikaw ay inintais, inakit ng kaaway, hindi ka pababayaan hanggang hindi ka malublob sa kasalanan. At ikaw, yan ang patuloy na sisira sa iyo at ang iyong sambayanan. Ano nangyari? Yung kanyang kaisipan, hagoy, bumaba sa kanyang kamay. Pansinin ninyo, ang kasalanan nagsisimula sa isip. Gumalaw ang katawan sa pamamagitan ng dikta ng isip. Pinik out niya yung prutas. Ako tiningnan. Ano nangyari? Tinukso kainin, sabi ni Didi Tres. Oh, tukso! Layuan mo ako. May nakausap ako Sabi kasi nung usapan namin to Sabi niya kasi nagbagong buhay na to, babaero to Sabi niya, ay nako, susubukan ka ng Panginoong Diyos dyan. Pag may naglakad sa'yo na naka-nighties, Panginoong Diyos, ipipikit ko na lang yung mata ko. Sabi naman ng isa, paano? Excuse me pag naglalakad dyan, nakabikini. Lord, ipikit mo yung mga mata mo. Tingnan nyo ang kalokohan, mga kapatid. Ibig sabihin, pwede pa rin gumawa ng kasalanan. Amen? Inuutusan si Lord. Ipikit mo na lang, Lord, ang mata mo. Hello! Ganyan tayo tawa-tawa kayo, ganyan kayo Pikit mata, kahit kasalanan. Diba? Hello! 5 minutong ligaya. 1 segundong ligaya. Habang buhay na kapahamakan, habang buhay na pagkasira mo, kasama ang hindi dapat madadamay sa kasalanan mo. Amen po mga kapatid? Kaya sa atin, ano nangyari? Tayo'y mga ipinaglihi sa kasalanan dahil sa isang tao lamang na nagkasala. Amen po mga kapatid? Pero good news, sa bagong tipan, dahil sa katwiran, dahil sa pagsunod ng isang tao, ang Diyos na nagkatawang tao, tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan. Nakita natin, meron ding magandang example sa mga taong hindi kinwestiyon yung utos ng Panginoong Diyos. Hindi nag-delay sa utos ng Panginoong Diyos. Nakita po natin si Abraham. Pansinin ninyo, 90 years, hindi nanganak si Sarah. Agoy nang binigyan ng kaisa-isang anak. Ano ang sabi ng Panginoong Diyos? Ihandog mo si Isaac, dalin mo doon sa Mount Moriah. Maagang gumising si Abraham, ginising niya yung anak niya, nagdala ng mga panggatong, naglakad. Maaga pa lamang, mga kapatid, nagpunta na doon. Inayos niya. At pinahiga niya doon, mga kapatid, si Isaac. Pinahiga niya doon sa bato, na sa ilalim ng bato na yon, andun yung mga kahoy at ready ng parikitan para gawing handog si Isaac. Dali-dali, nakahiga na si Isaac. Ano sabi ni Isaac? Asan po ang ating iahain? Anong sabi ni Abraham? The Lord will provide. At ano nangyari? Sasaksakin na ni Abraham ang kaisa-isang anak. Pero pinigilan siya. Huwag mong ituloy ang pagsaksak kay Isaac. Abraham, nakita ko na ikaw ay talagang masunurin. Kaya pagka yung ganong klaseng sitwasyon,
naging ama ng ating pananampalataya, si Abraham. Amen po mga kapatid, hindi siya nag-disobey sa ating Panginoong Diyos. At nakita natin si Noah. Di po ba mga kapatid, siya lamang at ang kanyang sambayanan ang naligtas. Alam niyo po ba yung pangyayari kay Noah? Ganitong-ganito ang ating kapanahunan. Inom dito, inom doon, bidyoke, karaoke dito, karaoke doon, suroy pasyal dito. Lahat, puros mga yung bang kalayawan ang nangyayari. Pero tinawag, kumbaga nainis na ang Panginoong Diyos sa kasamaan ng tao. Ang babae pumatol sa kapwa babae, ang lalaki sa kapwa lalaki, hindi pa natuwa, hindi pa nasatisfy. Yung ibang mga tao pumatol sa mga hayop na hanggang ngayon ay nangyayari. Di po ba? At ano po ngayon? Malala na. Nagkakasal parehong babae, nagkakasal parehas lalaki. Bigyan nyo naman kami ng kalayaan. Kita nyo yung mga transgender, nagalit sa papa nila, napupunta dito sa January. Kasi ang pronouncement ng papa nila, hindi ko papa yun eh, papa ko si Papa Jesus. Alam po ninyo mga kapatid, sabi ng papa nila, ang marriage ay ginagawa lamang sa pamamagitan ng babae at lalaki. Yan ang pronouncement ng papa nila. Agoy, nagdala ng placards, huwag papuntahin yung papa ko dito. Huwag papuntahin. Nakano talaga sila. Huwag papuntahin. Galit na galit yung mga transgender. Maliwanag naman po yan sa batas. Pero gumawa sila ng sariling batas na inaaprubahan na po yan. Doon po sa US, ilan na pong mga tao ang kinasal doon. Masasabi natin mga celebrities, mayayaman talaga na talagang nagsasama. Sa atin po mga kapatid, dito, sumunod po si Noah sa utos ng ating Panginoong Diyos. Siya lamang, asawa niya, mga anak at manugang ang naligtas. Sa atin, kung akala mo ay ikaw lang, yung majority ay hindi sumusunod. Hindi naman majority ang maliligtas. Binigyan tayo ng example sa 10 virgins. 5 of them, mga kapatid, namatay ang kanilang ilawan, nung dumating na yung ikakasal, tsaka sila naubusan, tsaka sila bibili ng oil, sarado na po, mga kapatid. Ganon din sa atin. Kinakailangan, wag po tayong magpakasiguro. I-assess natin kung ano pa yung mga bagay na pinag-uutos ng ating Panginoong Diyos na dapat nating gagawin. Maraming kwarto ang ating mga puso. Buksan mo yan sa Panginoong Diyos. Bayaan mo at malayang kumilos dyan ang ating Panginoong Diyos. At ano po nangyari mga kapatid? Dito kay Ruth. Si Ruth ay isang Moabite. Ang mga Moabita, ito yung mga, sasabihin ko sa inyo, mga rebelde. Ito po yung mga pirata, masasama, magnanakaw. Ito po mga Moabites. Ito'y katulad ng mga Kohatites. Yung mga hindi nagbibigay ng tithes, mga rebelde yan. Hindi sumusunod sa Panginoong Diyos. Kasi Kohatites eh. Di ba? Yan yung mga Moabites, yaan po mga kapatid. Isang Moabita po si Ruth. Si Ruth po ay isang balo. Pero sumunod po siya sa kanyang biyanan, si Naomi. Si Naomi po, yung kanyang dalawang manugang, pinipilit niya, umuwi na kayo sa inyong tahanan. Dahil ako'y matanda na, hindi na ako makakapanganak para may asawahin kayo. Kaya umuwi na kayo, baka makapag-asawa pa kayo dun sa lugar nyo. Pero sabi ni Ruth, hindi ako uuwi. Sasama ako kung saan kang lugar pupunta. Kung sino yung Diyos mo, ay magiging Diyos ko rin. Anong sinabi ni Naomi? Sige, bahala ka. Umuwi po muli sila mga kapatid. Bumalik po sila sa Judah after that mga kapatid. Dito, nakita mga kapatid na kinakailangan, nagising si Ruth. Pupunta po ako doon, may nagigiik po ng palay. Kasi mayaman yung mga kamag-anaka ng asawa ni Naomi. Kaya lamang sila umalis doon dahil sa tagutom. Bumalik muli sila. At dito mga kapatid, mayroon po mahaba ang damit ni Ruth. Inilaladlad niya doon, pinupulot niya yung mga palay,
doon po sa nagigiik. Inuuwi niya yon pagdating ng hapon, yun po ang kanilang niluluto. Araw-araw, ganun at ganun, ganun ang ganun. Isang araw, sa kanyang pagpupulot, tirik ang araw. Malapit na ang tanghalian. Nakita ni Boaz, bagong mukha yun ah. Sino yun? Sabi niya, yaan po yung balo ni matandang Naomi. Sabi niya, ganun ba? Ay bakit narito yan? Namumulot po ng mga nauhuhulog na palay habang kami nagigiik. Dagdagan nyo. Bigyan nyo ng maraming palay para marami siyang maiwi. Sabi ni Boaz doon sa kanyang mga tauhan. Pansinin nyo, sumunod sabi ni pag-uwi ng hapon, ganon, ang daming dala. Sabi niya, nandoon po, bakit ang dami mong dala? At tinawag pa si Ruth ni Boaz para makisalo sa kanilang pananghalian. Kinabukasan, sige, bumalik ka uli rito. Ang saya-saya ni Ruth pag-uwi niya. Sinabi niya, yung may-ari doon ang ginigiik natin ay nandoon. Sabi, ganun ba? O sige, agahan mo. Doon ka lang. Nagkaroon ngayon. Good na aawa kasi si Naomi kay Ruth. Ganito ang gawin mo. Maligo ka. Magpabango ka. Mag-ayos ka, yung magarang damit ang isuot mo. Hindi yung sira-sira. Sige, ako na nagdagdag nun. Di pumunta sa gabi, habang natutulog si Boaz, mahiga ka doon sa kanyang paanan. Sumunod, hindi nagtanong kung bakit. Wala, hindi nagtanong. Sumunod si Ruth. Napagod si Boaz sa pagbabantay doon sa mga tauhan, nakatulog. Hindi niya alam, sa kanyang paanan, nandun si Ruth. Nagulantang si Boaz. Nagising. Siguro sa kabanguhan ni Ruth. Nagitla siya at nandun sa kanyang paanan. At dahil may batas po noon, dahil wala namang anak si Naomi, at dito po ang batas noon, yung mga kamag-anakan ang pwede, hindi basta pwedeng aasawahin. Dahil kung yung pag-aari noong palaya na sinasaka, yung kamag-anakan ni Naomi, pag yun ay merong bibili, kasama siya. Pero wala na. May pinuntahan sila, yung malapit na kamag-anak ni Naomi, pinahindian. Kaya ang last ay si Boaz. At dito, binili ni Boaz ang buong lupain. At dito, pagkatapos nun, yung pangyapak ni Ruth, kinuha ni Boaz, natanda na pag-aari niya na si Ruth. At doon po, nagpakasal silang dalawa at nagkaroon ng supling. Nakita ninyo mga kapatid, pinagpala si Ruth, isang balong babae, sumunod sa kanyang biyenan nang walang murmuring, walang tanong-tanong, walang argumento. Sa atin, mangyayari ba yan? Yes, mga kapatid. Sa ating henerasyon, ang mga pangalan nila ay nakasulat sa Biblia. Kung gusto mong masulat sa history ng church ang pangalan mo, kapatid, gumawa ka ng magandang bagay na iiwan mong legacy sa anak mo, sa pamangkin mo, sa apo mo. Amen po, na ang legacy na yan ang magsasabi, ay ang tatay mo, yang nanay mo, yang ate mo, yang kuya mo, ay naging masunurin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ano nangyari? Ang pagpapala ay hindi lamang sa kanilang sambayanan, pati yung kanilang mga kamag-anakan. Pansinin niyo mga kapatid, kung kayo ang taong masunurin, nadadamay pati ang sambayanan ninyo. May prosperity sa loob ng tahanan. May peace sa loob ng tahanan. Pero pansinin niyo, pag merong isang nag-disobey, may lihim na kasalanang ginagawa, hindi hinahayag sa ating Panginoong Diyos, nadadamay. Sabi ng Biblia, kasalanan ng magulang ang magdurusay mga anak. Ayoko nun. Kaya habang maaga, I will cut it. Maghihingi ako ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos para yung kasalanan ko ay hindi na madadamay ang aking mga anak, para ang aking mga apo ay hindi madadamay. Amen po mga kapatid. Kaya sa atin, sumunod lamang po tayo. Ginagamit ng ating Panginoong Diyos ang kanyang salita
Mga pastor, ginagamit yan. Ang church leaders, church authorities, Sunday school teachers, ginagamit yan. Hello, mga kabataan. Sa loob ng tahanan, under authority ang inyong tatay at nanay. Pag hindi kayo sumunod dyan, lagot kayo sa Panginoong Diyos. Walang magagawa ang mga magulang nyo kundi mangaral. Yung iba na mamalo, pero yung iba talagang pangaral. Ano ang sabi sa inyo? Sumunod ka para pagpalain ka. Sabi nila, kaya matagal ang buhay niyan kasi masamang tao yan. No! Ang sabi sa Biblia, humahaba ang buhay ng taong masunurin. Umiiksi ang buhay ng hindi. Masunurin mga taong masuwayin. Amen po mga kapatid. Kaya sa atin, sumunod na lamang po tayo mga kapatid. Ano ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 1:18? Lumapit kayo sa akin, makipagtalastasan kayo, sabihin nyo ang inyong mga kasalanan. Sabihin nyo ang inyong mga pagkukulang. Amen, bakit hindi nyo nasunod ang mga bagay na yan? Amen po mga kapatid, sa atin, ang pinakamagandang ehemplo, siguro everybody here, napanood ninyo ang Passion of the Christ. Hello? Alam nyo po ba, hindi pa ganun katindi ang actual na nangyari kay Jesus Christ. Jesus Christ is a good example of an obedient nung naging tao po siya. Bumaba siya sa kanyang trono, inalis niya ang kanyang korona, hinubad niya ang pagiging hari niya, at nakisalamuha siya sa mga tao. Namuhay na parang tao. Merong dalawang nature ang Diyos, human and divine nature. At dito, habang kasama ng mga tao ang Diyos, naranasan niya, mga kapatid, ang lahat ng bagay. Akala nyo, yung minumura lang kayo ng kapitbahay nyo, sinisiraan lang kayo ng kapitbahay nyo, pinagnanakawan lang kayo, niloloko lang kayo ng mga kapitbahay nyo. Mas pa dyan ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Grabe ang nangyari sa Kanya. At wala po siyang ginantihan ni isa. Nagmura sa'yo, mo! Sabi ng isa, mo rin! Diba? Walang ganun ang Panginoong Diyos. Hindi nag-retaliate, hindi gumante sa atin eh. Hanggang Facebook, nag-aaway. Kulang na lang magbakbakan doon sa loob eh, yung may drawing na tsak, 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 tsak. Diba? Katulad yun, meron akong isang malapit sa puso ko, nag-post ako ng picture nila. Alam nyo ba, imbis na mag-like lang, lumabas doon na rat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 . Imbis na mag-like ng like na ganun, thumbs up, lumabas doon sa machine gun, ratatatatatatat, thumbs up. Biruin nyo yan, mga kapatid. Yung modern technology, sa atin, mas mabuti po, mga kapatid, na ilagay po lahat natin ang ating pagtitiwala, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoong Diyos. Gawin mo ang dapat mong gawin ayon sa utos ng Panginoong Diyos. And the Lord will do the rest. Sa punto hanggang kamatayan, ang ating Panginoong Diyos, Via Dolorosa, nagmamarch ang ating Panginoong Diyos. Habang lumalakad siya, pinagbintangan, gumawa na ng mabuti ang ating Panginoong Hesukristo. Pinagbintangan pa siya. Minura, dinuraan, mga kapatid. At habang lumalakad po siya, mga kapatid, mayroon po, dito po sa Book of Psalm. Kaya yung nakikita yung drawing dun sa Last Supper, na ang gwapo-gwapo, di ba yung picture, ang gwapo-gwapo, hindi po ganon kagwapo si Jesus Christ. Ang totoong mukha ni Jesus Christ, tabingi. Bakit to mabingi? Dahil meron po dong Roman soldier na habang naglalakad si Jesus Christ, dala-dala yung mabigat na cross, papuntang Kalbaryo. Sa bigat, dahil habang naglalakad, hinahagupit ang ating Panginoong Diyos. Pero nakikita niya, na sumunod siya, na doon pa lamang, nung pagkasuot sa kanya ng koronang tinik. Biruin nyo yung koronang tinik na ganyan, 6 inches ang ang haba ng korona. Ikaw ba pag dahan-dahang isusot sa kanya? Hindi, kapatid.
biniglang isuot ang koronang tinig sa kanyang ulo at tumurok yung ibang tinig, kaya umaagos ang dugo. Pagkaturok nun, mga kapatid, pinalakad siya, dala-dala yung cross. Habang naglalakad, hagupit ng isa, tadyak ng isa, palo ng isa. Kapatid, ikaw ba, habang maglalakad ka, may dala-dala kang mabigat, makakarating ka na ang bundok ay paakyat. Si Jesus Christ, naisip niya tayo. Bumagsak siya, pero tumayo muli. Dahil nakikita niya tayo. Gusto niya tayong maligtas. At habang lumalakad siya doon, mga kapatid, pinako po siya. Pero ano ang sabi niya? Let this cup pass on. Pero ano sabi niya? Diyos ko, wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Naisip niya tayo. Nakaganon ang kamay ng ating Panginoong Diyos sa cross. Siya ang naging shield na dapat tayo ang ipinapako doon. Dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga pagsuway, hindi natin pagsunod, kaya inarang ng Panginoong Diyos ang kanyang dalawang kamay. Nandun tayo sa likuran, sinilid na tayo para hindi siya mapako. Siya ang napako sa ating pwesto. Hello! Nakita niyo mga kapatid, hanggang sa kamatayan, naging masunurin ang ating Panginoong Diyos para sa kaligtasan natin. Sa atin, isa lamang kayo sa loob ng tahanan ninyo. Yung mga kapatid nyo, yung mga magulang nyo, hindi paligtas. Manatili kang maging masunurin sa salita ng Panginoong Diyos. Ikaw at ang buong sambayanan mo ay maliligtas. Pangako ng Panginoong Diyos yan. Hello? Marami kang panagdurusahan. Pero subukin mong sundin ang Panginoong Diyos. Siguro naman, sapat na nung wala ka sa Panginoong Diyos. Sinunod mo ang sarili mo. What happened? It bounds to a failure. Pero this time, I will challenge you. Sundin nyo ang kalooban ng Panginoong Diyos. Submit to His will. Huwag tayong magpa-delay sa pagsunod. At ang Panginoong Diyos ay gagawa ng milagro sa buhay mo. Huwag matigas ang ulo. Sumunod lang tayo. If you think na mahirap gawin, if you think na hindi mo maunawaan bakit pinapagawa sa'yo ng Panginoong Diyos, huwag mo nang tanungin, why me, Lord? Bakit nangyari sa akin to? Wala ka. Hindi ka pwedeng mag-question sa Lord. Pero ang dapat na attitude mo, Lord, tulungan mo ko na habang nagsasuffer ako sa pain na ito, na habang nagsasuffer ako sa problema kong ito, na habang narito ako under pressure, under trials, Lord, samahan mo ko, malagpasan ko to, mapagtagumpayan ko ito. Hindi tayo tinawag ni Lord para lamang pagkatawag sa'yo ay iiwan ka. Hindi ganyan ang Panginoong Diyos. Bago-bago pa lamang akong mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Maganda ako nung araw, mas maganda ako nung araw kaysa ngayon. Joke lang. Alam nyo, because nag-aggravate po ang aking karamdaman. Pagkapanganak ko doon sa panganay ko, nagkaroon po ako, talagang nagsisisure ako, nahihimatay na lang ako. At the same time, yung talagang para bagang yung naninigas ka na lang bigla, ano ba tawag doon? Epileptic. Hanggang sa trabaho, nakaupo ako, nag-o-office ako, nahihimatay ako, doon nila ako sa ilalim ng table nakukuha. Paggising ko, nandun na lang ako sa clinic. Ilang taon akong pinahirapan ng dyablo. Tandaan nyo, karamdaman hindi galing sa Diyos yan. Pinermit lamang ng Panginoong Diyos. Tandaan nyo yan. Ilang taon, kapatid, nakita nung pina-x-ray ako na ECG, may sakit ako sa puso. Kasi yung aming lahi, namatay yung lolo ko, enlargement of the heart. Sa akin, nakita nila doon sa ECG,
Kasi apat ang valve natin, up and down, left and right. Kailangan, pagka yung valve mo, yung isang partner doon ay nag-open, yung isa doon ay magko-close. Sa akin, pag nag-open, lahat open. Pag nag-close yan, agoy, doon na ako mga kapatid. Kaya nung nakatira kami dito, sa St. Ignatius dyan, yung hagdanan na 10 step, mula taas nahuhulog po ako dyan. Sa banyo, lumambot po ang ulo ko. Kapatid, na ilang taon to mga kapatid na malambot, nahipo yan ni Sister Lina. Dahil nung ako'y sinumpong, bumagok ang ulo ko sa inidoro, sa loob ng banyo. Salamat doon sa aso namin na sinabi sa mga kasambahan ko, nandun ako sa banyo at nasira nila yung pinto ng banyo namin doon. Hindi ako uminom ng gamot, mga kapatid. Wala akong maintenance. Sabi ng asawa ko, punta tayo sa doktor. Sabi ko, hindi. Iniwan niya ako, pumunta siya ng conference sa Cebu. 1 week po siya doon. 1 week siya doon, 1 week din akong nakahiga. Sabi ng mga anak ko, daling ka na sa ospital, mama. Ang ginawa ko, mataas ang dugo. Nilagyan ako ng malamig na tubig. Pinunasan ako ng malamig na tubig yung buo kong katawan. Bawat inom ko, bawat kain ko, sinusuka ko. Just for 1 week na yan. Alam niyo mga kapatid, dumating ang kagalingan. Lagi ko yung iniiyak. Sabi ko, Lord, hindi ko pa kaya. Nakuhanin mo, maliit pa yung mga anak ko. Kailangan ko pa silang pagsilbihan. Lord, wag muna ngayon. Wala pa akong nagagawa. The Lord heareth my prayers. And after ilang years, mga kapatid, hindi pa dito ang church, sa baba pa. Hindi pa ganyan. Doon po ako nakatanggap. Inopera ng Diyos ang puso ko. Inopera ng Diyos. Dala-dala niya ang isang bagong puso. Lumapit sa akin. Pulang-pula, buong-buo ang puso na tumitibok. Lumapit sa akin. Kinuha sa aking puso. Yung nagsishrink, kulay gray na nagsishrink na yung puso ko. Pinalitan ng puso. Sabi ng asawa ko, huwag ka munang kumilos. Magpagaling ka sapagkat ang Diyos ang nag-opera sa'yo. Sunod lang. Sunod lang kami sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kapatid, sabi ng Diyos, oh no man. Doon kami, pioneering work sa Amparo. Hindi kami nangutang, andyan ang mga anak ko. Meron kami isang sakong bigas. Yung kartamineda ko, lahat ng bag ko, kinuha ko na. Yung marina na ganun kalaki, piso, 25, 3 piraso sa loob ng plastic. 3 yung itlog ko nung araw, wala pa si Tripina, maliliit pa lamang yan. O eto tag-iisa kayo, snacks nyo yan, pagdating sa hapon, ganun din. Kinaumagahan, naubos na yung toyo ko, yung patis, yung tsokolate, yung hibe, lahat ng pangluto na pwede, ubos na, wala na, walang natira. Ang natira na lang na imbak ko ay asin. Ubos na rin yung asukal, wala na. Yung bote, naipagbili na rin, mga kapatid. Dumating ang time, yung bigas, kinain namin, asin lang. Agoy, may dumating pang bisita. Kahulyo, si Kapater. Dumating si Kapater doon. Lunchtime, kumakain kami, lugaw. Niyakag ng mga anak ko, kain po tayo. Pero siguro nakita ni Kapater, lugaw ang kinakain ng mag-anak na to. Hindi, nakakain na ako. Alam niyo mga kapatid, hindi kami pinanatiling ganon. Yung mga anak ko, ganyan kalaki, si Joshua, tapos maliliit si Ezra, si Hosea. Tumatakbo kasi umiigib sila ng inumin sa baba, sa poso. Mama, Papa, nagulat kami ni Pastor. Sabi ko, bakit kaya nagsisisigaw yung mga yun? Kaya sa akin, pag nakakakita ako ng prutas na jackfruit, ano ba tong sa taga? Langka, very memorable sa akin yan. Kasi yan po ang nagsustain ng pagkain namin for 3 days. Langka, kasama ng bigas. Merienda, butong langka. Pangkukot ng hapon, merienda, butong langka at langkang prutas. Yung gabi namin, may langka. Ang utot namin, amoy langka. For 3 days.
Hindi kami pinabayaan ng Diyos na sustain. Mga anak namin, hindi ko pinapasok kasi ang layo ng lakarin papuntang school, manghihina. Pero nag-taste kami, hindi kami nagsasalita. Yung handful of rice na binibigay, nandoon yan sa church. Yung offering na nasa church, never namin ginalaw. Ang ginalaw lamang namin noon ay yung tithes. Magkano ang tithes, mga kapatid? Magkano ang bayad namin sa bahay, sa kuryente? Never kaming nangutang. Never kaming nagsabi sa kapatiran, uy, wala na kaming makain. Kaluoy kami. Never kaming lumapit. Walang nakaalam na wala kaming kinain. Dumating yung mag-asawang kadayong galing ng probinsya ng Samar. Ang daming dalang bulad. Sister Lita! Ito, sariwang daing. Agoy, pagkakita ko, wala kaming mantika dahil kuryente yung kalan ko. Pwede palang daing i-roast yung daing doon. At nagsaing ako tumutulo yung luha ko. Yung 3 itlog ko para bagang yung gutom na gutom. Kahog na kahog sa pagkain, mga kapatid. Doon lang sila nakakain ng kanin na may ulam. Naranasan nila yan during our pioneering stage. Maraming testing, maraming trials pag sumunod ka. Iniwan ko yung trabaho ko. CEO ko doon sa aming company. After na ako'y naging engineer doon sa Taguig, semiconductor. Nag-abroad si Pastor 2 years. Ako naman ay nasa selling. Pero mga kapatid, nung tinawag kami, iniwan naming lahat yan. Nagpunta kami, nag-pioneer kami sa Amparo. Sabi ng kapatid ni Pastor, doon na lang kayo sa Kidapawan. Bibigyan namin kayo ng church, bibigyan namin kayo ng bahay. Meron kayong monthly allowance. Pero anong sabi ni Pastor? Ang Diyos ang tumawag sa akin dito. Ang Diyos ang magsusupply ng lahat naming needs. Sumunod sa calling si Pastor na hindi namin alam. Makakapagtapos bang aming mga anak? Praise the Lord! Professionals na mga anak ko, sa tulong at kabutihan ng ating Panginoong Diyos, huwag kang matakot sumunod! Go on! Never give up! Maraming trials, maraming problema. Ang Diyos nakatingin sa'yo. Hawak-hawak ka pag may problema ka, akala mo nag-iisa ka. No! Remember the footprints in the sand. Lumalakad siya. Dati 2 ang nakikita niyang footprints. Habang lumalayo ang kanyang paglalakad. Lord, bakit pinabayaan mo ako? Kung kailan ako malayo na. Iniwan mo akong mag-isa. Narinig niya ang boses, anak, yung nakikita mong print sa buhangin ay hindi mo yan footprints. Footprints ko yan, anak. Hawak-hawak kita! Kalong-kalong kita! Akala mo pinabayaan ka ng Panginoong Diyos? No! You are suffering right now. You are in trouble right now. Cheer up! Panginoong Diyos, kasama mo! Hindi ka niya iiwanan! Hindi ka niya pababayaan! He will never forsake you. He will never leave you. Amen po mga kapatid. Sa atin, mas mabuting sumunod ka na lang para hindi madamay ang inyong mga anak. Kung meron mang mga kamalian sa hindi natin pagsunod, nadamay ang mga mahal natin sa buhay. Now, come boldly to the throne of grace. Makipagtalastasan ka sa Panginoong Diyos. Binigyan ka pa ng pagkakataon para ikaw ay maligtas at ang buong sabayan mo. Tumayo tayong lahat. Gumawa tayo ng altar. Makipagtalastasan tayo sa ating Panginoong Diyos. Obey. Obey. Obedience is better than sacrifice. Mas mabuting sumunod na lamang tayo. Mas mabuti ang sumunod. Anumang mga sakripisyo nyo ay mababaliwala yan. Kung hindi ka lang rin marunong sumunod. Come on, maluwag ang altar. Kung meron kang bagay na hindi sinunod, may pinagagawa sa iyo ang Panginoong Diyos.
may ipinapasuko sa iyo ang ating Panginoong Diyos. Ito na ang tamang panahon. Lumapit ka sa Panginoong Diyos. Come on! Tayo na! Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Mayroon ka bang pagkakataon para yung mga pagkukulang mo, yung mga pagkakamali mo, ay maituwid mo, maayos mo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sumunod tayo para ang nalalabing buhay natin sa lupa ay maging maligaya tayo kasama ng ating mga magulang, kasama ng ating mga kapatid, ang asawa, ang mga apo ay mananatiling sama-sama. Habang sumusunod tayo sa Panginoong Diyos, bubukas ang langit, ang pintuan at bintana ng langit, bubuhos ng masagana ang mga pagpapala. Come on! Come on, church! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord!